May banat at paliwanag si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo kay dating Senate President Franklin Drilon kaugnay ng pahayag nitong tyranny of the majority sa Senado. Narito ang balita. Nakaretiro ka na, tumahimik ka na lang. Kasi mga banat mo rin mga dispalinghado rin Ito ang banat ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kay dating Senate President Franklin Drilon kaugnay ng pahayag nitong tyranny of the majority sa Senado kasunod ng mga nangyayari sa pagitan ng majority at minority senators. Sinabi kasi ni Drilon na may umiiral umanong tyranny of the majority sa Senado matapos itulak ng mayorya ang pag-amienda sa Senate rules upang payagan ng virtual participation at pagboto ng mga senador. Pero ayon kay Panelo, walang tyranny sa isang democratic system dahil ang susunod ay desisyon ng nakararami o majority rule. Wala, hindi po pwedeng mga tyranny of the majority. Pag may majority, yun ang dapat talaga masunod. Kaya yan nga ang demokrasya, di ba? Palaging majority rule. Kung sino ang nakakaraming boto, yun ang susundin natin. Paano mo sasabing tyranny? Samantala, hindi naman naniniwala si Panelo na mako-convict sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, marami pa rin senador ang may malalim na paghanga kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara kaya malabong makuha ang kinakailangang 16 na boto para sa conviction. Git pa niya, kahit magkaroon pa ng pagbabago sa liderato ng Senado ay hindi pa rin magbabago ang bilang ng boto na kailangan upang mapatalsik ang Vice Presidente. Hindi, never akong maniniwala na makukonvict nyo si Inday Sara. Masyadong malalim ang paghanga ng maraming senador kay Presidente Duterte at dito sa anak. Mga hindi lang yan inilalabas, pero pagdating sa butuhan, maniwala kayo, yan ang 16, wala yan. Hindi makukuha yung 16 mo. Kahit pakulong mo yung nasa hindi ka makakuha ng 16. Wala. Panalo pa rin si Inday Sara. Ayon pa kay Panelo, walang matibay na ebidensya para ma-disqualify si VP Sara kaya duda siyang susuportahan ito ng maraming senador. Dagdag pa niya, takot lamang umanong matalo ang mga kritiko ng Vice Presidente kaya ginagawa ng mga ito ang lahat ng paraan upang mapigilan si VP Sara. Ang problema sa kanila, ano ang problema pa ako sa kanila? Yes, Attorney. Takot silang matalo Wala kasi silang panlaban Kaya ginagawa nila ang lahat ng kaparaanan para ma-disqualify si Inday Sara. Hindi mo ma-disqualify dahil walang ebidensya. Yan ang unang-una sa walang ebidensya. Ang isang senador, o isang tao for that matter, pag nakitang walang ebidensya, hindi mo mapapaboto yan. Maliban na lang doon sa mga pusakal na galit, na mga naiinggit o ayaw o gustong manatili sa kapangyarihan. Yun lang mga bobotong conviction. At alam niyo na kung sino yun. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. May suwestyon si dating Anti-Corruption Chairman Greco Bellica upang matukoy at mapanagot ang mga tunay na sangkot sa katiwalian sa pamahalaan sa gitna ng kaliwat ng kaso laban sa ilang miyembro ng minorya sa Senado. Kung ano, alamin sa balita ni Daniela Paulite. Ako po ay nananawagan na mag-imbestiga na lang tayo. Iminungkahi ni dating Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica ang pagbubukas o pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanya, makatutulong ito upang matiyak ang patas na imbestigasyon at matukoy ang mga sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Nag-ugat ito kasunod ng mga kasong kinakaharap ng ilang Senate majority, kabilang na sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Naniniwala si Bellica na hindi lang dapat ang minorya ang punteryahin ng gobyerno, kundi lahat ng opisyal na nadadawit sa mga aligasyon ng katiwalian sa flood control anomaly. Imbestiga na lang tayo lahat ng SALN ng lahat ng mga opisyal, senador, congressman, presidente, vice president, lahat ng opisyal. Magbukas na lang at hingin natin na ibigay nila sa publiko ang kanilang mga SALN 10 years para ating bulatlatin at tingnan kung sino talaga ang tapat at hindi nagpayaman sa pwesto. Partikular ring hinamon ni Bellica ang Pangulo na sagutin ang mga aligasyong ibinabato sa kanya ni dating Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Sagutin din ng Pangulo sa niya nilagay yung mga confidential funds niya. Sagutin din ng Pangulo yung mga allegations sa kanya ni Zaldi. Sagutin din ng Pangulo yung mga patutsada ni Martin
Sagutin natin lahat yon, alamin natin lahat yon para bumalik ang tiwala ng publiko sa ating pamahalaan kasi nakikita na ginagawa yung tama. Ayon pa kay Belhica, mahalagang masagot ang lahat ng alegasyon at mapanagot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa korupsyon upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Matatandaan na bumagsak sa negative 15 ang net satisfaction rating ni PBBM ayon sa March 2026 survey ng SWS. Kaya walang tiwala ang tao dahil ang kilos ng gobyerno ngayon is not about justice, it's not about seeking the truth. It's only about politics and getting rid of your enemies. Sa huli, nanawagan si Belhica sa mga senador na manatiling independent, ilabas ang katotohanan at bumoto ayon sa batas at konsensya, hindi sa impluwensya ng politika o pagtatakip ng mga issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulita, SMNI News.